sa puso ng ating Ama, hindi tayo maliligaw ng the blessing. No? So open your Bible with me in 1 Samuel chapter 15 and the following. Sige, tumayo tayo para katulad ko rin kayo ng ating, I believe that this is the revelation that comes from the throne of God. No, alam nyo kasi, si David kasi yan ay isa sa mga anak ni Jesse. They have may 7 siblings si David. At si David ay ang pang-8. At si David ang bunso sa lahat. No? So itong si David kasi, ito talaga nag-aalaga ng tupa. Ng mga tupa. Kahit na may tupak siguro. Kasi may mga tupa kasi kung saan sumasampid. No? So, talagang siya ay bata pa ay nangangalaga na siya ng tupa ng kanyang ama. So dito ay na-train si David. Na-train si David, bata pa lang ay na-train talaga. So tayo rin mga lingkod ng mga Panginoon, kahit ang mga hari, di ba? Ang hari hindi pwedeng maging hari kung hindi ka dumaan sa training. No? Kung hindi ka talaga dumaan sa training. Alam niyo ba nung ako ay mapunta sa sanctuary, galing ako ng prayer partner, meron akong training na talagang kahit sabihin mo na nagsimula ako sa Christian Foundation, marami ng mga umalis na mga pastor doon, sige lang ako, maraming persecution, sige lang ako, but doon God trained me and He molded me. Pero hindi ako nag-give up. Kasi it's not the title. Meron na akong title, I'm a dean of the Bible College, and hindi ito yung title, this is the function. It's better to have the function rather than title. Amen? Kasi, pagka ang hari, pagka nalagay na hari, baka pag dumating ang battle, tumakbo yan. Hindi pwede tumakbo ang hari when the battle is there. No, kailangan, you must face, kailangan harapin natin ang mga problema na yan. So, ang hari, yan ay tinetrain mo na bago yan maging hari. You cannot be a king without experience. Amen? At hindi tayo magiging matatag kung wala rin tayong experience, kung wala tayong nararanasan ng mga problema sa ating buhay. So, ang church na ito ay hindi talaga, hindi pwedeng lumago kung wala rin tayong mga napagdadaanan. So, the more na malaki ang problem, katulad nga laging pinipreach ng ating mahal na pastor, ang ating head pastor, ang ating pastor Bong sa nasa Pilipinas, di ba? Sabi nga, collect the problems. The more that you have a problem, the more that you have a big miracle. Amen. The more na mas malaki ang mga blessing na ating matatanggap. Ano? So dito, makita mo na si David, kahit nasabihin mong yung mga kapatid nga niya, hindi makalaban kay Goliath, di ba? So, nung si David, ang lumaban, akala nga ni King Saul, ay talagang kasi ang liit-liit ni David, Pero sabi ni David, talagang binigay niya ang Panginoon. No? At dahil sa Panginoon, He can defeat Goliath. So dapat we must defeat whatever problem we are facing. So dito meron tayong ang topic natin is obedience is better than sacrifice. No? Nung ako yung naglilingkod parang sa Panginoon, makita rin yung buhay ko how. Siguro more than 20 years na ako sa sanctuary. Pero dumaan ako sa lahat ng I just go because I know my calling. I know my calling sa Panginoon. So sige lang ako, move on, umiyak, tumulo ang luha. Sige lang, pag ikay tinawag ng Panginoon, just stand firm. Dito ka lang. Oo, pagka merong ng Panginoon, it's okay. Kasi pinadadaan ka ng Panginoon sa training ground. Tinetrain ka ng Panginoon para you are well, talagang okay ka na. Katulad ng ating bahay, ito, di ba, yung mga poste, hindi pwedeng ang malaglayan lang ng poste, yung ilalim, tapos yung itaas ng paano yung gitna. So, kailangan ang poste ay pulido ang pagkakalagay ng pundasyon. Para kung dumating ang bagyo, ay hindi. Kita yung flood control sa atin. Dumating ang bagyo, walang mga tubo, walang mga So, doon talagang weak ang pagkakaano. So, dapat we must have a strong foundation. Foundation na dapat, whatever happen, we're not gonna give up. No? So, dito, ang topic natin ay obedience is better than sacrifice. Mag-worship ka natin yan, no? Nag-worship ka, wala ka namang obedience, is useless. No, mag-worship ka, sige worship, then obey. No, obey. Kasi sabi niya, obedience, kahit nasabihin ng sakripisyo ka ng sakripisyo, kung di ka naman nag-obey. No, kinakailangan, when you offer your life to the Lord, obey. No? At doon mo makikita ang pagpapala. Doon mo makikita na habang ikaw ay nag-obey sa ating Panginoon, narin yung divine wisdom ng Panginoon mag-overflow sa iyo.
Nakita, mas maganda yung ganun. Kaysa naroon ka agad, wala ka rito. Pagbaksak mo, ang sakit mo, di ba? So it's better na yung ating mga kailangan nakatungtong para kasi pag bumaksak ka, hindi ganun masakit, no? So meron tayong, sabi nga sa text natin, yung pinaka-main verse natin, sabi doon, in 1 Samuel 15 verse 20, Samuel declares, Does the Lord delight in burnt offerings, no? And sacrifices as much as obedience to His voice? Behold, ang sabi ni Prophet Samuel, obedience is better than sacrifice, and attentiveness is better than the fat of rams. Be attentive. Be excellent. No? Ang ating Panginoon sa Kristo, He has an excellent spirit. Be attentive. Attentive tayo sa salita ng Panginoon. Attentive tayo ba yung sinasabi ng salita? We must be a doer, not just only a hearer of the Word of God. So, ang sabi dito, attentive is better than the fat of rams. Yung pag-obedience, yung pag-attentive, mas matindi pa yun sa mga pagbibigay mo. Yung mga fat, kung ano ba yung inaalay sa Panginoon, inaalay yung pag-worship, wala ka ng obedience. No? So dito ang sabi doon, this passage highlights the importance of obedience God over any kind of sacrifices or activities. God loves our obedience to His commands more than our offerings and sacrifice. No? So we need to obey, we need to listen. We need to listen. Pagka sinabi ng nakakataas sa atin, gawin nyo to, do it. Kung hindi yung gagawin, ikaw pa masasaktan. Magsasaktan ang lahat. Pag sinabi, just obey. Alam niyo nung ako'y, I'm looking for the time, Pero gusto ko rin yung makita, yung aking mirin, bilang isang naglingkod, how I offer my life, paano ako naging obedience, paano ako nakarating sa ganitong bagay, paano ako na-ordain, no? Naging Bible, because I believe of my obedience. Kahit na maraming mga pagka sinabi ng pastor ko, sige, paano lang ako? Kasi it's for my own good. At when I obey, I'm God delight. Naluluwalhati ang ating Panginoon pagka tayo nag-obey. Pagka sinabi na, sige, release ka. Sabi nga, nung hindi pa ako marunong kumanta, mag-lead ka, hindi nga ako marunong kumanta eh. Kahit nga ang boses ko na boses, pag yung inihagis, parang lata, no? Nakakabigyan, sakit sa tenga. Pero sinabi sa akin, di sumunod ako, ano mang mawawala sa akin? Nabigyan ko pa kaligayahan ng Panginoon, hindi pa ako nagigilty. No? Kasi, I delight myself to the Lord. Sabi nga doon, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. No? So, mag-lead ka. Hindi mag-lead ako. Wala. Basta ako. Hindi ko alam. Bahala si Lord. No, kaya nga sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ who is. Pag sinabi mong ayaw ko, hindi ko kaya, ikaw yan. Kasi sinabi mong hindi mo kaya, it means you are not defending sa presensya ng ating banal na espiritu. Pag meron nga akong napayuhan ng pastor humble yourself. Huwag kang masyadong mayabang. Huwag kang masyadong ako na to sabi sa akin, ako na to So it means you are controlled by yourself. You are not controlled by the Holy Spirit. So if you say, ako na to, hindi na kayang mabago. Ako na to hindi pwede yun. So it means you are showing, pinakikita mo na ikaw, you are controlled by your own, you are driving your own self. Hindi mo ibinigay ang iyong sarili sa Panginoon to be controlled by the Holy Spirit. So if you said, I just follow, yes, Lord, yes, Lord. Kaya nga meron yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Because you are obeying. So pagka sinabi, yes, Lord, okay lang, sige lang. Oo, walang mawawala. Magiging masaya ang lahat, walang hindrances. Parang ating ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. They have one mind, one vision. Nakuha ninyo yun. Pagka sinabing, let there be light. And there was light. Magkaisa sila, nagkaroon ng ilaw. No? Tapos di ba, paano ba pagka tayo ay namamangka? Yung isa, paurong, yung isa pasulong, hindi tayo makakapunta sa ating patutunguhan. Nagsasagwang yung isa ng kanan, yun naman isa pa ganun, di nagbabattle, di ba? So we need to have one spirit, one mind na galing sa ating Panginoon. Pag sinabi sa itaas, gawin nyo to, do it! Hindi ka pa masasaktan. Nag-glorify mo pa ang Panginoon. Di ba? Di ba ang ganda nun? Palakpakan yung mga sarili mo. Di ba? Walang sakit. Walang sakit sa We just give it sa ating Panginoon. So, meron tayong three
points na ating makukuha dito sa 1 Samuel, no? Number 1, God prioritizes heart obedience. Pina-priority ng Panginoon ang merong mga pusong obedience. No, paano ipa-priority ikaw ng Panginoon kung hindi ka naman sumusunod? Nakuha ninyo yun? So, sabi doon, number 1 point, sabi doon, God prioritizes heart obedience. Obedience is not just about extend actions. Sabi nga doon, but about the heart willingness to submit to God's will. Are you willing? Are you able? God is able, but are you willing to submit your will to the Lord? No? When you are willing to submit your will to the Lord, walang imposible sa ating Panginoon. It's better na tayo dumaan. It's better na maranasan na naman. But you need to obey. Kung ano yung sinabi, obey lang. Masarap pa. No? Naligayahan ng Panginoon, masaya ka pa. Kung hindi ka mag-obey, magmumukha nga ang palaya. Tapos parang so we need to obey. We need to obey the voice of the Lord. So dito, sabi namin, in 1 Samuel chapter 15 verse, 1 Samuel 15, King Saul's disobedience. Ito, makita nyo ang buhay ni King Saul. Di ba? Nang si King Saul, kasi sabi niya, patayin mo ang lahat. Sabi ng Panginoon, di ba? Nagtira. Hindi pa niya pinatay si King Ega. Ngayon, nag-inipon pa niya ang mga magaganda, yung mga nagtataba, ang ram, yung mga bagay-bagay na mga mahalaga, inipon pa. No? At siya pang i-offer sa Panginoon, narinig ni Prophet Samuel, narinig ng Panginoon ang pagdidisobey ni King Saul. No? So, nung siya mag-disobey, di ba? Sabi, na-regret, nagkaroon ng regret ng Panginoon. Ang Panginoon din pala ay sinasabi ni Pas, kaya nga sabi sa verse 35, ang sabi doon ng Panginoon, kasi mahal kasi ni Prophet Samuel si King Saul. Kaya nga lang, wala siyang magagawa ng ibigay ng Panginoon ang pag-aano kay David. Kaya nga lang, ang sabi dito, punta tayo sa 1 Samuel, punta tayo sa 35. At si Samuel ay hindi na bumalik na napakitang muli kay Saul hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan sapagkat tinangisan ni Samuel si Saul. At ang sabi dito, at ang Panginoon ay nagdamdam. Nagre-regret din pala ang Panginoon. No? Nakita ninyo yun? At ang Panginoon ay nagdamdam na kaniyang nagawang hari si Saul sa Israel. Imagine, it is because of disobedience. Pero kung tayo ay merong pusong nasunurin sa Panginoon, then God madidelight, sasaya ang ating Panginoon. Matutuwa ang Panginoon sa ating mga buhay. Bakit? You obey, you listen to the voice of the Lord. Huwag tayong katulad ni Saul at pagsisihan ng Panginoon ang ating ginagawa sa Kanya. Tumulad tayo kay David na kahit na anong mangyari, meron siyang pure heart. At naroon talaga na same obedience na siya'y sumusunod sa tinig ng Panginoon. Obedience is better than sacrifice. No? Palakpakan nyo ang let's give a round of applause. Hallelujah. Are you there with me? Yes. So doon, ang sabi doon, Saul's disobedience is stemmed from his pride and self-will. Pride, self-will, no? Demonstrating that true obedience requires humility, that true obedience requires humility and willingness to follow God's commands, no? Kaya kailangan, meron nga akong napakayon, katulad ng sabi ko sa inyo, no? Pastor, sobra, yapang, no? So, ang Panginoon hari, di ba? Hari ng mahari, Panginoon ng mga Panginoon, bumaba para sa atin, nagpakumbaba, ibinigay niya ang kanyang sarili to offer, no? Na akala ni Satanas ay talunan na, yung pala, he's more than conqueror, we are more than conquerors. Bakit? After that death, after that crucifixion, there is joy. Amen. Tayo yun, binigyan niya tayo pang kaligtasan. No? So, dapat ganun dito, humble, humility. Ang lingkod ng Panginoon ay meron yung, huwag tayo magiging proud. It's better na tayo ay patuloy na magpakumbaba. Amen. In perfect time, in due times. No, there's a time for everything. Sige lang. Kung meron ng Panginoon, sige lang. Just obey lang. Kasi there's a perfect time. May perfect. Mas maganda yung we are go on process. 20 years na ako sa sanctuary. Sige lang ako.
No matter what, I just pray. Kasi itinalaga ka ng Panginoon, hindi para makita ang lahat ng problema. Pinakita sa'yo ang lahat ng problema. It is because God wants you to stand in the gap and pray. Diyan ka itinalaga ng Panginoon, just stand still. No? And continue to serve the Lord. So, ang sabi doon, God prioritizes heart of obedience. No? Pinapriority ng Panginoon ang merong mga pusong masunurin. Amen? Palakpakan mo sarili mo. No? So, ayan. So, number 2. Ano kayo number 2? Sacrifices without obedience are meaningless. Kanta ka nga ng kanta. No? Sayaw ka ng sayaw. No? Ano pa ang iyong ginagawa sa Panginoon? Pero ang sabi doon, sacrifices without obedience are meaningless. Meaningless pala yun. Ang dami ng mga pero sayang. Full of knowledge. Walang revelation. Knowledge lang. So it's better to have revelation that comes from the Lord. Maganda rin ha. People perish because of lack of knowledge. Amen. Pero pinakailangan yung knowledge na yun narito sa ating puso na we need to be a doer of the word of God, not just only a hearer. And always remember that faith comes from hearing and hearing the word of God. When the word of God is preached, was preached, you just sit and listen, be attentive. Pero kung yung gagawin, kaya kausap mo yung katabi, nawawala yung love, naging ampalaya, naging bitter. Bakit? You are nakapokus ka sa sinasabi ng iyong katabi. Nakuha ninyo, be attentive and listen to the voice of the Lord. Number 2, sacrifices without obedience are meaningless. Yan ang 2 points. When Saul spared the Amalekites' livestock to sacrifice to God, Samuel rebuked him. Nirebuke siya ni Samuel, ni Prophet Samuel. Nirebuke si King Saul. Nagmalaki pa siya. Narinig yung iyak ng Panginoon. So ang sabi doon, Samuel rebuked him, emphasizing that God's desire obedience, not just external rituals. Sacrifices without obedience are empty and meaningless as they lack genuine heart submission to God's will. Pag sinabi ng Panginoon, you just obey. Pag sinabi ng patayin mo lang, baka nang magpatayin ko. Patayin mo lahat yung masasamang espiritu. Sumunod ka lang, manalangin ka, no? Sumunod ka, sumayaw ka, sige, ito ang sinasabi ko sa'yo, anak, sumunod ka, sunod lang. Wala, sabi ko nga sa'yo, walang mawawala, madidelight pa, matutuwa pa ang Panginoon pag ikaw ay sumunod. Mas maganda yun kasi naroon tayo sa training ground, naroon tayo na tayo pinalalakas, naroon tayo na tayo tinuturuan ng Panginoon, dun din tayo tuturuan ng Panginoon, at habang tayo sumusunod, God train us for the better future. Itinatrain tayo namin para pag naroon ka na, yun na yun. Meron ka ng divine wisdom, knowledge and understanding. You know how to humble, you know how to handle. Katulad ng panalangin ni ni Haring Solomon, di ba? Ano ba ang panalangin ni Solomon? Give me, Lord, wisdom. Hindi siya nanalangin ng mga ginto, bahay. Kasi kasunod na yun eh. When you ask for the wisdom sa atin, it will follow all. No? Ako, I'm just always praying sa Panginoon. Pero yung mga iyan, hindi ako bumibili yan. Kasi siguro dahil sa yung aking alaga, ang nag-cheche, hindi ko na alam kung anong iririgalo ko sa'yo. Ayan, sabi ng Mami, humiling ka ng laptop kasi maliit yung ginagamit sa pagpipreach. Sabi ko, sige, you just give me na lang mini iPad, I don't want the big one. Okay, I will give you, I will buy it for you. Hahanapan kita. Alas 12 ng it's my birthday, alas 12 ng gabi, ginising ako ng aking alaga, Cheche, this is your iPad. Diba? It will follow. You don't need to, siya rin yung aking lusurin, ang aking ding alaga na yun. Yung i-offer ko, kaya ba yung i-offer ang inyong mga 10% lang, napunta tayo rito. Yung bahay ko, i-offer ko sa Panginoon. Ganda yan. Alam ba ninyo, eto pa, siguro medyo tayong konting time, para maging maganda, maging clear. Alam ba ninyo, nasa prayer partner ako. Alam niyo, El Shaddai, no? Galing ako ron, doon pa lang nangusap na ang Diyos sa akin to give my 10% sa Panginoon. Nakuha ninyo yun, doon pa lang. At nung mangusap sa akin ng Panginoon na give your 10% through the written word, and talaga nag-ano sa akin, nagpapump. Kasi Bible reader ako. Kung hindi ka Bible reader, paano magpapamisalta ng Panginoon sa iyo? Pero kung narinig mo ang tinig ng Panginoon sa mga oras, give it!
No? 10% lang. Nasa iyong 100%. 10% lang sa Panginoon. Ibigay mo yun. And then, nangusap sa akin sa prayer partner. Yung time na yun, may nag-invite sa amin sa sanctuary. Na yung ibang mga kasamahan ko sa sanctuary, naroon na. Doon ko, yung first fruit ko, doon ko na itanim. Kasi nangusap ang Panginoon, eksaktong nag-transfer na kami roon sa sanctuary. At doon, I never cut off. Ibinigay ko yun, 10% monthly. Talagang bukod yun. Hindi talagang, pag ako'y sinuweldo, 10% nakabukod na yun. Amen. Belongs to the Lord. Leviticus chapter 27, verse 30 or 30 verse 27, naroon lang siya. Tithes is holy. And it belongs to the Lord. Pag kinain mo yun, wala ka nang aasahan pa. Wala nang tutubo pa ako sa sabi. Pinagpapala naman ako ni Lord. O sige, pero you are not secure. Hindi ka nakakasigurado. Pero pagka yun ay ginawa, dumaan man ang bagyo, meron mang mangyari, mga problema, still, alam mo na you are secure. Nakuha ninyo yun? You are secure. So, binigay ko yun, sige lang, sige lang, sige lang. Kahit meron ano, okay lang. Pero nakita ko na walang pinabayaan ang Panginoon na kanyang lingkod. Amen. Amen? So, ibigay ko yun, sige lang. Oo. Talaga naman, I'm really blessed. I-offer ko bahay ko. Nagsabi lang ako sa Panginoon, saan ko naman, in my own ano lang, i-offer ko ang aking bahay. Saan ko kaya patitigilin ang aking mga anak? No, hindi ako nag-complain kay Lord. In my mind lang, di ba? Saan ko kaya? Pero nang i-offer ko yun nga, napasimula ni Pastor Ronnie. Sinabi ko sa akin, nagbigay siya ng 60,000 to 70,000 Hong Kong dollar. Nagpasimula ako. So, ang pagbibigay sa Panginoon, hindi kawalan. Amen. Yun. Always remember, He is the source. He is the source of everything. He is the source of our strength, our hope, our breath. Amen. Nakuha na yun. Meron mang mangyari, we are protected by God. Still, you are secure. Secure ka, you are engraved on the palm of His hand. No? Nagpapaula ng Panginoon sa mga believer at unbeliever. Pero mga believer, alam mo na maganda ang iyong patutunguhan. Amen. Alam mo na ikaw ay iniingatan ng ating Panginoon, ng ating pagkakaiba sa mga unbeliever na pinagpapala, nasasabihin na mabuti pa nga sila, pinagpapala eh. But are they secure? Nakuha ninyo yun? So tayo na believer na talagang sumunod sa kalooban ng Panginoon, meron mang problema, alam mo, you are easy going. Bakit? Alam mo that you are protected by God. And you are protected by God. So yung 100%, kung iyong sweldo ay 5,000, ibigay mo yung 500. Ako nga, sobra pa eh. Sa totoo lang, oo. Okay, ito pa, ang isa pang testimony. No? Binigyan ako inilehan ko ang aking amo kasi something na meron siyang heart operation. So natatakot siya na maaaring mabuhay. Every morning, pinapray ko siya. Ginaganon ko siya. Nagpapray Chinese siya. Lord, I pray for the community ng aking employer, Lord, in Jesus' name. Nakikinig siya. Later on, meron akong reward, 100,000 Hong Kong dollar. Pero alam ka rin ang aking ginawa doon. Hindi ako katulad ng flood control na isinisilid sa bulsa lahat. Ang aking ginawa, merong humingi na nagpatayo, I release. You cannot, hindi ka mabibigyan kung hindi mo i-release. It's better to give than to receive. Yun yung ng Panginoon, yun yung sa law ng ating Panginoon. Hindi sinasabing, it's better to receive than to give. No! It's better to give than to receive. No? So, balik tayo ron. So, binigyan ako. At yung 10,000 Hong Kong dollar, I give it to the man of God. Kung kaya si Abraham, Melchizedek, if God touch you to bless the man of or woman of God, do it. No, huwag kang manghihinayang. So, ang dami. Sige, hindi ko isinilit sa aking bulsa. I bless. Bless ko. Aanin ko ang pera kung ilalagay ko lahat yun sa bangko. Sige, kung dumating yung time, sige nga, ma-withdraw ba yun ng iyong pamilya? Kung kayo meron na at hayaan nyo na lang yun. Sige, ibigay nyo help. Help those in need. No? At makita nyo, ang Panginoon magkakaroon ng utang sa inyo. Amen. Nakuha ninyo, may utang na loob ang Panginoon sa mga matulungin. Amen? So yun,
Nagbigay ako ng 10% sa Panginoon. Kasi lang ba yun? Binigay na nga sa'yo, 90%. Kainin mo na lahat yun. 10% lang. Pati yung dapat mong itanim, kinakain mo pa. Holy. Christ is holy and belongs sa ating Panginoon. Huwag nating kainin yung 10%. Itanim mo yun. Huwag kang... At saka ang isa kong ito, bakit ba minsan, umamin kayo, bakit ba minsan ay hindi mo maibigay o ikaw ay hirap na iniisip mo, binibigay naman yun sa pastor, ibinibigay ko sa lang na, no. When I give, ako na, sarili ko na lang sasabihin ko na, no. Pag ako'y nagbigay sa Panginoon, kahit na sinong man of God o hindi ko iniisip kung saan niya dadalhin. I am not accountable. He is accountable. Yes. Nakuha ninyo yun? Ang inyong binibigyan ay ang ating Panginoon, hindi yung tao. Kaya nga sabi Malakay chapter 3 verse, ibigay mo ang ikasampung bahagi kung hindi buksan ang durungawan ng kalangitan at bintana o pinto. Bintana. Kasi pag pinto, isa lang, di ba? Ang durungawan ng kalangitan, ang dami. At kung hindi ko ibuhos ang pagpapala na wala ka nang mapaglagyan. So it means there's an overflowing. At doon pa sa mga kasunod na verse na yon, at ikaw ay isang magiging pinagpala. You will become blessed. Pinagpala ka sa mga lupain ng mga pinagpala. Ay paano naman yung hindi nagbigay? Doon sa Deuteronomy. Curse? Ano ang pipiliin? Blessing. Doon na tayo sa pinagpala. God will multiply. Kung hindi mo yung itinanim, ano pa ang iyong aanihin? Nakakasigurado ka na meron kang itinanim para meron kang aanihin. Nakakasigurado ka ng binigay mo sa Panginoon bilang sa ating Panginoon. Holy yun paano kakainin lahat yun? Kinain mo na yung 95, pati yung 10% kakainin mo. Di ba ang sagwa nun? Di ba? Nakuha ninyo yun? So, ang sabi nga ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Ano yun na, baby Christian pa lang ako noon. Sa prayer partner, sa El Shaddai, nangusap na si Lord. Ibigay mo. Ako, Lord, ang gulo ng aking there's a confusion. Ang daming problema. Bahala ka na, Lord. Agreement ko kay Lord yun. Bahala ka na, Lord. Ibibigay ko. Bahala ka na sa buhay ko. Bahala ka si Lord. Di ba ang ganda? Bahala ka na sa buhay ko. Pero naglingkod ako kay Lord. At nakita ko na yung aking anak na na meron ding calling sa Panginoon. Siya na ang namamahala doon sa church. Yung bahay na in-offer ko kay Lord. Tapos yung anak kong si Babylin, na siya nagko-computer, wala silang kawala Bahay, church, bahay. Hindi ko sasabihin, malayo, walang pamasahe. Wisdom. Ano yun? So walang kawala. Ikaw walang kawala sa Panginoon as long as you offer your life to the Lord. Ngayon, mawawala ka lang sa presensya ng Panginoon kung ikaw ang aalis sa presensya ng Panginoon. Amen. Palakpakan mo ang iyong sarili. Are you there? Excellent. Help me, please. Help me. Thank you. Aste, baka. Thank you. Mami, Yes? nakalimutan ko na i-take mo ay points 1 mo. Tignan ka na. Okay. Doon sa hindi pa nakatake note sa number 1. Number 1 natin points. God prioritizes heart obedience. Number 2, sacrifices without obedience are meaningless. Nakuha niyo? Number 1 lang ano. Anak, number 1 na? Okay. So, okay na? Kayo? Saan ka ba, anak? 1 po. 1. God prioritizes heart obedience. Okay? So, number 3 na tayo. Amen. Number 3, obedience demonstrates faith and trust. Obedience demonstrates faith and trust. Kasi kung hindi ka talaga magiging obedience, paano kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon? Kukunin yun? Hindi mo nga masunod Kung paano sasabihin na ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon? Paano nga merong pananampalataya, hindi mo nga masunod ang Panginoon? Paano ka susunod sa tao na nakikita mo, hindi mo nga makasunod sa Panginoon na hindi mo nakikita?
Tukunin niyo yun. Amen. Ang sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word, diyan tayo, was made flesh, and dwelt where? Among us. Nasa iyo, sumasa iyo ang ating Panginoon Kristo. Nagsasalita na ang ating Panginoon Kristo, nangungusap na, kasi nasa iyo, ayaw mo pa rin sundin. Di ba ang sakit? Sakit, di ba? Kaya nga sabi ni Pablo, it's not me who is leading me, it's the Lord Jesus Christ. And whatever you do, do it for God's glory. Offer your life to the Lord. Listen to the voice of the Lord. Amen. Obey the voice of the Lord. Makita mo, the wisdom that comes from the Lord is upon you right now. If you obey and hearken the voice of the Lord. Palakpakan natin. With obedience, demonstrate faith and trust. Obedience is a demonstration of faith and trust in God's sovereignty and goodness. When we obey God's commands, we acknowledge His wisdom. Ayun na. We acknowledge. Pagka tayo nag-obey sa ating Panginoon, we acknowledge His wisdom. Amen. And love, even when we don't fully understand. Diba? Minsan nangangapa ka, pero nariyan ang wisdom ng Panginoon. No? Even when we don't fully understand His plans, this trust in God's character is essential for a deepening relationship with Him. So, obedience demonstrates faith and trust. When you obey, you demonstrate pananampalataya at ang pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Amen. Are you there with me? Amen. Palakpakan niyo ang banal na salita ng ating Panginoon. So, conclusion. Are you there with me? Conclusion. As we reflect on this passage, no? Let's consider areas in our lives where we may prioritize external activities or sacrifices over obedience to God's voice. May we cultivate a heart of obedience, no? A heart of obedience to God's word. May we cultivate a heart of obedience, inuulit ko, submitting to God's will, no? And demonstrating our faith and trust in His sovereignty. Verse 35 says, and Samuel came more to see Saul until the day of his death. Nevertheless, Samuel mourned, no? For Saul and the Lord repented. Ang ating Panginoon. Nakita niya nang itinalaga, umiiyak, nagmumon si si Prophet Samuel, at ang ating Panginoon nagsisisi. Gusto ba ninyong mangyari yun? No? Ang sabi doon, the Lord repented that He had made Saul king over Israel. Are you there with me? Amen. You are called by God. Amen. You are chosen by God. Amen. Kumakanta ka, naglilinis ka, nakaupo ka o nananalangin, tinawag ka ng Panginoon. In fact, sa ministry, there are 5-fold ministry gift. Kung ikaw ay napafunction bilang pastor, sunod ka lang sa Panginoon. If you are napafunction teacher, sige lang. Pag sinabi ng Panginoon, anak, let thy will be done. I will make you a king, but we need to have experience. Ang hari hindi pwedeng maging hari kung walang experience. No? Paano tayo sasabak sa labanan kung wala kang Karanasan. kung wala kang salita ng Panginoon sa iyong puso. Amen? So, what we need to do, obey the voice of the Lord. Don't harden your heart. Listen to the voice of the Lord. Amen. Obey. Sige lang. Katulad ni David. Humble yourself. Have heart of humility. Pag sinabi ng Panginoon, just listen. Pag sinabi, gawin nyo, sunod lang kayo. Walang mawawala, kundi magkakaroon tayo ng joy. Pag hindi ka sumunod, anong opposite ng joy? Sadness. Sad. So gusto niyo malungkot kayo. Siyempre, doon tayo sa masaya tayo. Amen. Purihin ng Panginoon. Tumayo tayo.